Sa loob tayo. Ano yan? Halika. Ano yan? Pwede yan? Kahit mahaba, pwede yan. Basta ganyan mahaba, pwede. Wala magkakamga tayo. Wala pa yung mga bata, wala pa yung mga tao. Tulog. Matulog ka na lang. Tulog ka na lang. Dito ka na na. Dito ka sa loob. Si Jace. Si Jace. Dito na ako Arnold. Don't worry. Ikaw lang na lang ang pipray. Sabi mo nga, huwag na ulit siya rin. Sabi ko, sabi na kayo sa kasasabot. Ano ba yan? Ayan, ito yan yun. Kita. Ayan, yan yun. Yan yun. JP, kung mo. Parang mo nakasabi ka. Kupsata. Hindi pwede. Nakasaan mo, magagata naman si ate. Oo nga eh. Lagi naman ka na si Sher mo lang. Kasi naman, hindi naman kasi siniseryoso yung mga batang to eh. Uy. Akala, sakagay. Bakit tayo lang? Wala tayong magagawa kasi sila. Ay, baka lang. Nagkakapalugi ko lang. Sa umpisa na talaga yung mainit na pagtanggap dahil nakakaranas ng takot. Pagka Si Ate Lelen. nakikita na nila na maayos naman pala, nawawala na yung ano nila, yung... Wala nga, mga pasaway niya. Dahil makikita ko sa chat. Pari ang share mo na lang anak yun. Hindi na sana ilan ni ate yun. Sabi na lang, huwag mo nang pagkaalan. Wala eh. Oo nga. Hindi niya mapipilit ang isang tao. Lalo Kahit tayo na lang, wala tayong magagawa. hindi talaga kung ano yun. Si Paolo. Sino ba yung mga... Pag si Paolo, di ba, wala sa madaling araw yun. One order, si Ella, wala na. Sila pa eh. Ay, anong kakantahin natin? Kanta tayo ng ano muna, ng Kapuri. Sa share ko lang to. O kaya, wala bang andyan? O give thanks man lang, give thanks. O kaya yung... Lord, I offer my life for you. Lord, I offer my life for Ay, ang you. problema nga, wala nga tayo. Wait na, ito na. Wait lang, naghanap ako. Pwede ba dyan? Dito. Ay, pakikita ba natin yun? At least may ganun. Dito nga Paano tayo makakanta nito kung halimbawa hindi natin ano, no? Sige. Anong title to? Lord, I offer my life for you. Ano? Ayan. Ang dami na no? Ayan o. Lord, I offer my life. Yan lang. Meron. Sabi ko kayo. Kita niyo ba? Ayun na. Paano mo tulad yan? Sige. Lord, I open my life. Hindi kita. Na. Hindi kita. Juno, i-search mo dyan para dito nakakita. O, yan. Para may cellphone. Para ano. Dito kami. Wala rin ako cellphone. Yan ba yun? Parang hindi yan yun? Hindi ito yun. At hindi ba ito? Yan yan. Yan yun. Yun. Oo. Yan. Hindi ko alam kung Ito naman kayo nalagay yung akin yung... Tayo ko'y kumanta na muna ng... Oh, that I have, I lay down for you, oh Lord, all of my prayers, all my complaints, joy and the pain, I'm making them yours.
Ang natin susunod. Anong next? Kisa-yasa. Ano yung kay Saya-Saya? Wala. Maganda yun, kisa-yasa. Hindi nga. Oo, ang ganda yun. Saya-Saya daw. Saya. Guma. Yan. Natay ko rin. Kinakanta ko na ano. Ang ganda yan. Nakakalay na ako. Sa mundong inalalawan, buhay mo ngayon, may katiyakan, huwag mag-alinlangan, tumawag sa Kanya, siya ang kasagutan, magpakailanman. Kay saya-saya ng buhay, pagkasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay, kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, O Jesus. Galing. Sa buhay kong ito, walang pangangambang, ikaw ang pag-asa, sa iyo lang natagpuan, tunang nagalakan, hindi mapapayaran, nangay tanupahan. Kay saya-saya ng buhay, kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay, kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, saya-saya ng buhay, kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay, kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, O Jesus. Kay ganda-ganda
saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda. Kay saya-saya, kay kapagkasama ka, kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago, walang katulad mo. Kay saya-saya ang buhay kapag kasama ka, kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago, walang katulad mo, O Jesus. Tama rin, tayo manalangin. Ano ka na nalalawin? Sino ka-closing? Ayo. Okay. Hallelujah, hallelujah. Lord, hindi ko po binabalik sa iyo po. Salamat sa hapon ko. Salamat, Panginoon, sa maghapon ko. Binigyan ka lakas sa pinagkaroon. Salamat din, Panginoon, sa sarili mong pag-iingat sa buong pamilya ko. Salamat sa biyaya, sa mga blessing na dumating sa amin, sa ayuda, sa pinansyal. Maraming po salamat, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Hindi po ako humihingi sa iyo kapatawan. Sa lahat namin po mga kasalanan na patutulas sa iyo, Panginoon Jesus. Patawarin mo po kami sa mga salita na bibitawan namin. Kung minsan napagandaan po kami ng kalooban. Patawarin mo po kami, Panginoon. Susumamo po kami sa hapon po ito. Naway, bigyan mo kami ng karunungan at kalaman upang maunawaan namin po ang mga salita. Pag-aaralan namin ngayon mga kapatid na sa kapwa. Panginoon, ulit, tinataas ko po sa iyo. Naway, hipuin mo po ang lahat na may mga karamdaman, lalo na COVID-19. Naway, pong iunat sa kanila, kamay mong makapangyarihan. Naway, gano'n po ang kumilos upang sila po ay bigyan ng kalakasan at maka-recover na po sa kanila mga karamdaman. Alam po, Panginoon, na walang imposible sa iyo pag lalo't sumasampalataya po kami sa iyo sa kapangyarihan mo, Panginoon. Ulit, maraming po salamat sa hapon ko. Ulit, binabalik ko po at puro po sa salamat sa pangalan ni Jesus. Tayo po si Senyo ng Diyos. Share na. Nung nakaraan, ang pinalaki natin tungkol sa rebellion, tungkol sa mga namatay na at yung sa pagbabalik nga po ng ating Panginoon Jesucristo, yung mga sinasabi nila na mga nangamatay ay muling bubuhay at yung titipunin. Kasabay noon ang mga natitira pang buhay na sa kanya sumasampataya, kay sumasampataya ay kanyang isasama o titipunin sa alapaap. Ngayon, sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, ng ating tatalakayin ay yung ang pangakong pagdating ng Panginoon. Tingnan po natin sa pangalawang Pedro.
Pangalawang Pedro, chapter 3, verse 1 to 18. Okay, babasahin ko po at sundan nyo na lamang, no? Okay, pangalawang Pedro, chapter 3, verse 1. Mga minamahal, ito ang ikalawang sulat ko sa inyo. Sa dalawang sulat na ito, ay sinikap kong gisingin ang malinis niyong isipan sa pamamagitan ng pagpapaalala ng ilang mga bagay. Alalahanin ninyo ang mga sinabi noon ng mga banal na propeta at ang utos na ibinigay sa inyo ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol na isinugo sa inyo. Una sa lahat, dapat niyong malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa nasa ng laman. Verse 4, sasabihin nila, si Kristo'y nangakong darating, hindi ba? Nasaan na siya? Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa rin pagbabago, buhat ng likain ang mundong ito. Verse 5, walang halaga sa kanila ang katotohanan ng ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. Sa pamamagitan din ng tubig, ginunaw ang daigdig ng panahong iyon. Verse 7, sa pamamagitan din ng salitang iyon ay nananatili ang mga langit at ang lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghukom at pagpaparusa sa masama. Verse 8, mga minamahal, huwag niyong kalilimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangako iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Verse 10, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. Verse 11, at dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Verse 12, habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayo mabuti upang madaling dumating ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroon ay matutunaw sa matinding init. Verse 13, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katuwiran sapagkat ganun ang kanyang pangako. Verse 14, kaya nga mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong mga muhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Verse 15, isipin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan ang isinulat sa inyo ng kapatid natin si Pablo, taglay ang karunong kaloob ng sa kanya ng Diyos. Verse 16, sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. Kaya lang, ang ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, kaya nga ipinapahamak nila ang kanilang sarili. Verse 18, ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong
mabuting kalagayan. Magpatuloy kayong lumago sa kagandahan loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo sa kanyang kalwalatian ngayon at magpakailanman. Amen. Salamat sa pagkabasa ng salita ng Panginoon dahil sa sulat ni Pedro, sa pangalawang sulat niya, ito kasi yung pangalawang sulat niya, yung unang sulat niya para sa mga mananampalataya sa Israel, yung unang sulat niya nilalayon nun yung pagbibigay lakas loob sa mga mananampalataya noon. Yun yung unang sulat niya eh. Dahil yung mga mananampalataya noong mga panahon yun, katulad nga nung huling pinag-aralan natin tungkol kay Saulo, tinutugis ni Saulo yung mga mananampalataya, yung mga tagasunod ni Jesucristo. Ganon din sa Israel doon, sa Asia Minor, sa Hilagang Asia Minor. Nung sumulat si Pedro doon sa mga mananampalataya, binibigyan niya ng lakas ng loob at pag-asa. Kasi dumadanas sila din ng pag-uusig. Maliban sa ginagawa dati ni Saulo, talagang sinusundan niya kahit sa magpunta yung mga mananampalataya, mga tagasunod ni Jesucristo. Gayon din sa Israel. Kaya yung mga apostol nagkalat, yung mga mananampalataya nagkalat, ganon din yung mga taga-usig nila. Hinahanap din sila, kaya laging paalala ni Pedro sa kanila na kailangan danasin ng isang mananampalataya yung ganong pag-uusig. Kahit na sabihin natin si Saulo, na-convert siya, tinawag siya ng ating Panginoon Jesus, tinawag siya dahil sa kanyang pagiging masigasig na taga-usig. Tinawag siya ng ating Panginoon, pero hindi doon natapos ang pag-uusig sa lahat ng mga mananampalataya. Sa halip, nung siya na ang naging tagasunod ni Jesucristo, naging siya na ngayong hinirang na maging apostol, isa na rin siya sa nakararanas na kanyang ginagawa dati sa mga mananampalataya. Inuusig na rin siya. Kaya yung sa unang sulat niya, pinalalakas ang kalooban ng mga mananampalataya dahil yung kanilang pagtitiis, yung kanilang paghihirap ay hindi masasayang. Dahil nandun yung pag-asa sa pangako ng Jesucristo. Ito po nga po yung ating tatalakayin ngayon, yung pangako na pagdating ng Panginoon. Ngayon sa pangalawang sulat niya, sa mga taga-Israel, mga Israelita, sa pangalawang sulat niya, para sa mga mananampalataya o pinili o hinirang, ay upang bigyan sila ng babala. Ang babala laban sa mga huwad na propeta, bulaang propeta o huwad na guro at huwad na guro. Kasi noon pa lang, na-prophecy na yan, hinulaan na yan na sa mga huling araw nga po, muli natin babalikan ang ating huling pinag-aralan na maraming lilitaw sa pangalan ni Jesus. Maraming magpapanggap na propeta, maraming lilitaw na bulaang tagapagturo o guro. Yun po ang
concern ni Apostol Pedro sa mga taga Asia Minor na mag-ingat sila dahil lilitaw ang maraming huwag na tagapagturo. Magtuturo sila ng hindi muling babalik si Yesu Cristo. Ibig sabihin, marami ang mga kasing mga naniniwala na walang pagkabuhay na muli. Dahil nung mamatay si Yesu Cristo, hindi sila naniwala na nabuhay siya. Sa halip, pinalabas ng mga saserdote na ang bangkay ni Jesus ay ninakaw lamang. Yun ang pinalalabas nila na ninakaw lamang. Kaya ayaw nila maniwala na nabuhay si Yesu Cristo. Kaya ang mga guro noon, yung mga tagapagturo, hindi sila naniniwala may pagkabuhay na maguli. Hindi si Yesu Cristo ang hinihintay nilang tagapagligtas. Hindi si Jesus ay isang Diyos. Kundi siya ay isang tao lamang. Yun ang kanilang ipinangangaral, itinuturo sa mga tao. Kaya dun binabalaan ni Pedro ang mga taga Israel na mag-ingat sa ganung katuruan. Dahil sila, ang itinuturo talaga nila ay ang kaligtasan sa pamamagitan ni Yesu Cristo, ang pagbabalik at muling pagkabuhay. Yun ang itinuturo po nila. Kaya nasabi din sa mga minamahal, ito ang ikalawang sulat sa inyo. Yun nga po, yung unang sulat ay tungkol sa pagpapalakas ng loob sa mga Israel. At ang pangalawa ay sinisikap kong gisingin ang malinis ninyong isipan sa pamamagitan ng pagpapaalala ng ilang mga bagay. Ito yung mga pinapaalala niya, yung mga itinuro nga sa atin sa kasulukuyan ng mahalagang bagay na dapat nating panghawakan. Sa verse 2, alalahanin ninyo ang sinabi noon ng mga banal na propeta. Alalahanin ninyo. Bago pa man ay inihula na nga ito ng mga propeta na nilitaw na yung mga bula propeta, mga wadaguro. Alalahanin nyo ang mga sinabi noon ng mga banal na propeta at ang utos na ibinigay sa inyo ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol na sinugo sa inyo. Mismong si Jesus ang nagbigay ng mga utos. Siya rin yung habang kasi ipinangangaral niya yung mabuting balita, nagbibigay din siya ng utos sa kanyang mga apostol. Yun na nga po yung isinishare sa atin ng ibang mga pastor, katulad ko po ngayon na sa inyo ay ipinapahayag din yung mabuting balita. Dahil maraming mga kung makaka-encounter kayo, may mga taong naglalakad, nagbabahay-bahay, na itinuturo ang kanilang pagkaunawa sa nilalaman ng Biblia. Pero kung susuriin nyo po, hindi sila nagpapahayag tungkol sa kaligtasan. Kundi yung pinapahayag nila kung ano yung magandang daranasin ng isang tao sa hinaharap kung siya ay maging matuwid. Hindi po doon kasi nakatutok ngayon ang panahon eh. Kundi nakatutok tayo ngayon sa second coming ni Yesu Cristo. Lahat na sinasabi nila, totoo po yun.
Pero lahat ng iyon ay katuparan lamang ng mga inuhula sa kasalukuyan. Kung sinasabi nila na magkakaroon nga po ng bagong tahanan ng tao, tama po yun. Pero bago mangyari yun, kailangan muna nila dumaan dito. Sa second coming ng ating Panginoon. Dahil hindi makakapunta dun sa magandang, itinuturo nilang magandang, tinuturo nilang bagong langit at bagong lupa. Kung hindi maniniwala ang ilang tao, ang mga tao, na mayroong pagkabuhay na magpuli. Basta magpakaingat po tayo sa mga ganung bagay na turo. Iba't ibang iglesia, iba't ibang paniniwala, iba't ibang turo. Basta ang ating titiyakin, yung tinuturo nila ay hango sa banal na kasulatan. Upang hindi tayo kaagad-agad na matatangay sa kanilang mga matamis na pananalita. Sa verse po, tingnan na ang mga to. Una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga namumuhay ayon sa nasa ng laman. Tayo yung mga mananampalataya, tayo yung mga naniniwala sa aral na ito na may muling pagkabuhay, ay makakaranas po tayo ng ganitong uri ng pangungutya. Dahil ang alam po talaga nila, wala talagang second coming. Na ang mga tao na namumuhay sa sanlibutan o ayon sa nasa ng laman, yun po yung mga taong walang respeto sa Diyos, o hindi talaga nila, bagamat may pagkaunawa sila na may Diyos, pero hindi sila yung tipong sumusunod sa utos ng Diyos. Ang gusto lang po kasi nila, yung mga tinatawag na makasanlibutan, yung ma-please yung sarili nila, magawa yung kagustuhan nila. Kaya yung sa ating ginagawa ito, para sa kanila kalukuhan lang. Walang saysay itong mga ginagawa natin para sa kanila. Basta ang alam nila, kung ano yung makapagpapasaya sa kanila, yun ang gagawin nila. Kaya makakaranas tayo ng pangungutya, pang-asar. Ganyan po ang mararanasan ng mga taong naniniwala sa second coming. Verse po, sasabihin nila, si Kristo'y nangakong, and sa verse po, no, sasabihin nila, si Kristo'y nangakong darating, hindi ba nasaan na siya? Yun na nga po yung mga pang-iinsulto. Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa rin pagbabago buhat ng likhain ang mundong ito. Yun po yung hinihintay nilang pagbabago, hindi nila
maunawaan yung pangako ni Jesus, ang pangako ng Panginoon ay hindi karakarabang darating, hindi agad-agad na mangyayari. Dahil hindi nga sila naniniwala na si Jesus ay Kristo, na si Jesus ay Diyos, na si Jesus ay nabuhay at may pagkabuhay na muli, at si Jesus ay babalik sa huling araw. Verse 5, walang halaga sa kanila ang katotohanan, ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. Bagamat alam ng mga tao ito na ang lahat ng bagay ay nilikha ng iisang Diyos, subalit hindi nila kaya tanggapin na kaya rin buhayin ng Diyos ang patay. Hindi nila naisip na ang Diyos ang nagkaloob sa atin ng buhay. Sa madaling salita, ang Diyos na lumikha ng buong sanlibutan, kung iisipin po natin, kung talagang walang pagkabuhay, isipin na natin kung naniniwala tayong ang Diyos ang siyang gumawa ng langit at lupa at ang lahat ng bagay na narito sa lupa, at naniniwala rin tayo na ang Diyos ang nagkaloob sa atin ng ating buhay. Kasi sino lang ibigay din sa atin, ibalik sa atin ang buhay kung tayo mamatay na. Yun ang mga senaryo na hindi nila kayang maunawaan. Verse 6, sa pamamagitan din ng tubig, ginunaw ang daigdig ng panahong iyon. Alam na natin yung kasaysayan ng ni Noah, kung paano ginunaw ng Diyos ang sanlibutan. Sa pamamagitan ng tubig, nagpabuo siya ng ulan, 40 days. Umaga't gabi, umuulan, hanggang sa mapuno na nga po ang buong sanlibutan ng tubig, hanggang sa mga lulod na ang mga tao. Ang tanging natira, si Noah, na inutusan ng Panginoon na gumawa ng arko. Si Noah na sumunod na hindi nag-alinlangan na sundin yung utos sa kanya ni Yahweh. Verse 7, sa pamamagitan ng salita, sa pamamagitan din ng salita, iyon na sa pamamagitan din ng salitang iyon ay nanatili ang mga langit at ang lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa mga masama. Sa pamamagitan ng salita, ibig sabihin sa pamamagitan ni Jesus, iyon ay nanatili ang mga langit. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng Jesus, ang mga mananampalataya ay nasa Kanya. Mananatili ang mga langit, ang mga mananampalataya ay sa Kanya. At ang lupa ay ang mga taong makasanlibutan upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghukom. Yung mga taong makasanlibutan na ang tanging alam ay gumawa ng masama. Sila yung tutupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghukom at pagpaparusa sa masama. Verse 8, mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon, ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon.
Imagine, ang isang araw sa Panginoon, katumbas dito sa atin ng 1,000 taon. Kaya paano nga ba maniniwala ang mga taong iyon? Kung halimbawang 2020 na ngayon, ilang taon yun? 2020, di 2,000 taon sa atin. 2,000 taon at 20. Samantalang sa Panginoon, 2 araw lang yun. So, salita, yung pangako ng Panginoon sa mga ninuno natin na iniintay natin ngayon at ng mga hindi mananampalataya, kailan na sa Panginoon? Kaya yung mga taong mga hindi naniniwala na na may pagkabuhay din, hindi sa kanila ipinaliwanag yung mga bagay na ito. Ayun nga po, ang Panginoon ay hindi papabaya sa kanyang, yun nga po ang ating isang bagong kaalaman po yun para sa ibang kasambahan natin, no? Ang isang 1,000 taon sa atin, katumbas ng 1 araw lamang sa Panginoon. Kung lilikhain nga ng Panginoon Diyos ang sanlibutan ng 1 araw lang, sa Kanya 1 araw lang yun. Pero pagdating sa atin, nagkukonsume yun ng 1,000 taon. Nung nilikha niya ang daigdig, sa Kanya 1 araw lang yun. Pero sa atin, nag-aano talaga ng 1,000 taon yung ganun. Kaya para sa mga baguhan. Kaya yung mga dalubhasa, lalo yung mga scientist, talaga naniniwala sila na ang paglikha ng sanlibutan ay hindi 1 araw lang. Hindi 1 araw sa isang tao, ha. Ito ay gugugol ng maraming panahon. Doon nila pinatunayan na tama ang sinasabi nga ng Biblia. Dahil sa ating kapanahunan, yung 1,000 taon na yun, ay 1 araw na sa Panginoon. Kasi kung titignan natin sa Genesis, 7 araw ginawa, 6 na araw niyang ginawa ang buong mundo. Kinumpleto niya itong 6 na araw. Sa Genesis. Pero kung sa ating kapanahunan, 7,000 taon yun. Bago yun mabuo. 6,000 taon. Dahil nung 7 araw, nagpahinga na nga po ang Panginoon. Ang Panginoon ay baya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Yun na nga po yung sinasabi ko. Hindi siya nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Papaano natin ngayon isipin na
tulad ng isang magnanakaw. Ano iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na upo. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin, ang mundo at ang lahat ng mga bagay na narito ay mawawala. Sabi, ang pagdating daw ng Panginoon ay para magnanakaw. Isa yun. Yung magnanakaw kasi ang araw, buwan at mga bituin, ang mundo at ang lahat ng mga bagay na narito ay mawala. Literal po yun. Talagang ganun paraan hihiwatin ng ating Panginoon ang kanyang nalalapit na pagbabalik. Literal po yun. Ngayon, kung halimbawa mangyari ngayon yun, yung mga sinasabi dito sa Biblia, na ang mga bituin, ang araw, ay matutupok. Sa palagay nyo, anong bansa, anong malakas na bansa ang makapipigil na mangyari ang mga bagay na iyon? Sinong matalinong tao ang makakaisip ng lunas para mapigilan yun? Ito nga lang pandemic, COVID na to eh. Sa Panginoon, napaka liit lang nito para sa Kanya. Kaya pang bigyan ng solusyon ng tao. Pero yung makikita mo sa kalangitan, unti-unting nawawala ang liwanag. Nawawala ang mga bituin, ang buwan. Paano ngayon gagawa ng resolusyon ng mga tao yun? Kahit pa sinong bansang makapangyarihan, hindi kayang... yung ozone layer na nga lang na problema natin, hindi nila magawa ng remedyo eh. Ayun pa kayang mga buwan na mawawala, ayun pa kayang mga bituin ang mawawala, ang araw ang siyang magawa nila ng paraan para mapigilan. Walang makapipigil sa kalooban ng Diyos. Ang lahat ng ito, yung mga revelation o yung mga prophecy, mangyayari ito sa ayaw at sa gusto natin. Kaya lagi tayong pinapaalalahanan ng mga propeta, ng mga apostol, hanggang sa mga panahon nito, sa ating lagi ipinapaalala sa atin na tayo'y maghanda. Ingatan natin ang ating sarili, ang ating damdamin, ang ating mga puso, ang ating mga pag-iisip. Sa ganun parang tayo dapat maghanda. Hindi tayo dapat tumudok doon sa mga material na bagay kung paano tayo hindi magugutom bilang paghahanda. Di po ba? Ngayon, maaring may ilan na nagpaplano
kung sakaling maulit-ulit itong pandemic dito, maaaring may mga magpaplano na mag-ipon na. Maaaring may mga ganun, pero hindi nila matatakasan ang katotohanan na hindi lang ito ang mga kaparaanan ng Panginoon para tayo tupukin, para tayo'y parusahan yung mga taong hindi sa Kanya sumasampalataya. Verse 11, at dahil ganito ang wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Yun na nga po ang sinasabi ng ni Apostol Pedro sa kanyang mensahe. Ipinamamahalik niya Apostol Pedro na manatili tayo sa ating pananampalataya at sa ating natutunan mula sa banal na kasulatan. Lagi nating pagbulay-bulayan, lagi nating i-level up kung ano yung natutunan natin. Hindi basta lang nabasa, hindi lang basta napag-aralan. Ano ba yung mensahe nung ating binasa sa banal na kasulatan? Kasi ang banal na kasulatan, ito yung nagpapadali sa ito yung nagtuturo sa atin ng tamang pag-uugali. Pag naging tama na yung ating pag-uugali, unti-unti ang ating mga puso dinadalisay, unti-unti na tayong pinababanal. Yun ang uri ng paghahanda na nais sa ating na nais na gawin natin. Verse 13, naghihintay tayo sa bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katwiran sapagkat ganon ang kanyang pangako. Ibig sabihin, habang nandito tayo, habang nabubuhay tayo na mga mananampalataya, dahil alam na natin yung mayroon talagang pagkabuhay na muli, merong buhay na walang hanggan, at alam na rin natin na tayo'y nakatitiyak tayo sa ating kaligtasan. Ano pa ang ginagawa natin dito sa buhay? Kundi naghihintay na lang tayo talaga ng kanyang pagbabalik. At habang naghihintay nga po tayo, lagi natin sikapin maging makadiyos. Ayun, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa. Pagkatapos ng wakas ay lilitaw na nga po ang bagong langit at lupa. Natitirhan ng mga binuhay at ng mga buhay na natira. Sa kanyang pagbabalik, halimbawa tayo'y dumating na yung panahon na yun na ating iniintay. Sabihin pa natin hindi na tayo umabot ng buwan sa mga panahon ng kanyang pagbabalik. Pero nandun ang kanyang pangako na bubuhayin niyang muli yung mga tao sa kanya'y sumampalataya, namuhay ng matuwid. At pagdating niya, yun na nga po, pagkatapos ng wakas ng sanlibutan, pagkatapos ng pagkawasak, lilitaw na yung bagong langit at bagong lupa na titirhan ng mga binuhay at mga buhay na natira. Verse 14, kaya nga mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong mamuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Yun na nga po sinasabi ni Apostol Pedro, inuulit niya na ang kanyang kahit dahil alam niya na ang mga tao, tayo, kahit pa sabihin natin mananampalataya na tayo,
Alam niya yung ating kahinaan. Hindi ko mo sinabing ikaw ay isang Kristiyano, hindi ka na magkakasala, may kahinaan ka pa rin. Kaya nga yung sinasabi niya lagi na kayo'y magpakatatag sa inyong pananampalataya. Verse 15, isipin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan ang isinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo. Taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. Isipin ninyo na kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Ibig sabihin, habang tayo nabubuhay, may posibilidad May posibilidad na tayo'y tumalikod sa turo ng Diyos. May posibilidad na ating talikuran siya. Bakit? Dahil ang tao talagang prone yan sa tukso. Lahat ng uri ng tukso nandito habang nabubuhay tayo sa mundong ito. Tutuksoin at tutuksoin tayo. Kaya hindi kagad sinasabi niya rin. Isipin niyo, kaya niya nagtitimpay ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Hindi na tayo ang mga nakakaunawa ng kalooban ng Panginoon, ang kanya pang binibigyan ng pagkakataon na magbago. Kung tayo ay bago na, kung tayo ay mga mananampalataya na, manatili tayo dun. At kung kaya pa nating magbahagi ng mga salita ng Panginoon para o ipaliwanag ang tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Katulad nga po nito, maaari natin ihalimbawa itong ating naranasan na isa itong tanda ng kanyang muli pagbabalik. Itong pandemic na ito, itong COVID-19 na ito. Maaari yung iba kasi parang natural lang sa kanila yung nangyayari ngayon Kung magmamasid kayo sa paligid, kung kayo'y mag-o-observe, makikita nyo may mga taong patuloy na nagtatrabaho, katuwiran nila, walang makakain ng aking pamilya. Yung iba, nasa bahay niya, hindi niya nagtatrabaho, pero anong ginagawa? Nag-iinom, nagbibisyo, lahat na yata ng uri ng bisyo, ginagawa. Walang pagkaunawa kung ano ba yung talagang yung nangyayari sa atin. Kung tayo magbabasa, I'm sure na lahat tayo dito nagsusubaybay sa mga Facebook, di po ba? Marami doon, lahat. Makikita nyo, nananalangin para sa kaligtasan, nananalangin para wakasan na o tapusin na yung COVID na to. Makikita mo sa Facebook, nakapost doon, mga tao, nakaload sa kalsada, nananalangin. Iba't iba. May mga tao dito, kung tayo mag-observe, may mga tao na baliwala sa kanila yung ganong senaryo, yung ganong mga nakikita natin. Basta alam nila, pangkaraniwan lang itong ating dinaranas, pero hindi. Dahil hindi sila natuturuan ng salita ng Diyos, hindi sila
hindi sa kanila ipinapahayag ang muling pagkabuhay, hindi sa kanila ipinapahayag yung second coming ni Jesucristo. Kaya wala silang ka-idea na ang pandemic na ito ay isang babala. 16. Sa lahat ng sulat niya ni Apostol Pablo, sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang laging paalala niya. Yun, sabi nga ni Apostol Pedro, sa lahat daw ng sulat ni Apostol Pablo, ganito lagi ang paalala niya kung ano yung mga paghahanda na dapat natin gawin. Maging si Apostol Pablo, sa mga hindi, nangangaral sa mga hindi, ipinapahayag niya. Bukod sa pagpapahayag ng mabuting balita, sa pagpapahayag ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, ipinapahayag din yung second coming ni Jesucristo. At ito, ganito, halos magkapareho sila ni Apostol Pedro sa pagpapaalala sa mga mananampalataya. Kaya lang, sabi nga ni Apostol Pedro, ang ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain. Marahil ang kanyang mga paliwanag medyo malalim, hindi maunawaan ng pangkaraniwang mananampalataya. Kaya ang maging labas, mahirap na unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Yun ang sinasabi ni Pedro, na pag hindi na nauunawa na sinasabi o mga pinapaliwanag ng isang apostol, ibinabaluktot na yung paliwanag yun, ginagawa yun. Ano? Binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. May mga kasulatan na nagtuturo para sa kaligtasan, pero nandun ang kaligtasan, subalit ang itinuturo ay iba ang magliligtas. Ganon nila baluktutin ang turo ng Diyos. Kahit sinasabi sa banal na kasulatan, si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang sino man ang makaparoon sa Ama, kundi sa pamagitan niya, si Jesus, may iba, ang kanilang iniidolo, ang siyang Mesiyas, ang siyang daan. May ganong nagtuturo po. Hindi ko na po sasabihin o babanggitin. Meron din naman, inaako, ini-claim na siya yung Mesiyas. Nakakadismay ang isipin na may mga taong nahihikayat sa ganung uri ng turo. Hindi natin malaman kung ano ba talaga yung tunay na layunin o intensyon ng nagtuturong ito, kung talagang para sa kaligtasan o para sa pansariling kapakinabangan. Makikita lang natin yun sa kanyang buhay, sa kanyang lifestyle. Kung tunay nga ba siyang Mesiyas. Kasi sinasabi ni Jesus ang Panginoon dapat magpakumbaba. Siya yung
magsaserve sa kanyang mga tupa. Hindi siya yung pinag-alaman. Kita niyo, di ba, si Jesus, nung mga huling sandali sa kanyang buhay, tinugasan niya yung mga paa ng kanyang mga alagad. Pagpapakita, yun ang halimbawa ng pagpapakumbaba at pagsuserve sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga tagasunod. Hindi siya yung pinaghugas, hindi siya yung hinugasan, kundi siya yung naghugas sa mga kanyang mga alagad. Ngayon, pag may nakita tayong mga nagtuturo o nagtiklin na siya yung tagapagligtas at ang itsura niya ay parang prinsipe, parang hari, doon tayo dalawang isip kung siya ba talaga ang tagapagligtas. Verse 17, tingnan po natin. Ngayong ito'y alam na ninyo mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo mapipinag sa inyong mabuting kalagayan. Ibig sabihin, yung mga walang sinusunod na batas, walang galang. Walang pagkatakot sa Diyos. Dahil sa kabila ng mga babala, sa kabila ng mga ipinararanas, hindi pa rin siya natitilag sa kanyang mga ginagawang kasamaan. Wala talaga siyang paggalang o pagkatakot sa Panginoon. 18. Nasaan po dito, magpatuloy kayong lumago sa kagandahan loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa kanyang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Ang mensahe po, ganun pa rin po ang ating mensahe sa araw nito, yung paghahanda, kung paano tayo maghanda. Lagi ko sinasabi, yung ating mga damdamin, kailangan nating pigilan. Ano man yung mga nangyayari. Kung halimbawang may mga masamang ginagawa sa atin ang ating kapwa, lagi sinasabi, pagpakumbaba tayo, dating gantihan ng masama. Sa halip, ipanalangin natin sila. Huwag na tayo magsalita ng o gumanti. Kung halimbawa na pagsalita tayo, huwag na tayong gumanti ng masamang salita rin. Kung kaya nyong mag-sorry, kahit sabihin natin kayo ang nagagbyado, mag-sorry tayo. Para lang sa kapayapaan. Pagpapakumbaba. Kasi pag ganun ang ginawa natin sa isang taong sa atin ay nanakit o nag-alipusta, ang banal na espiritu siyang kikilos mapapahiya siya sa kanyang ginawa. Kahit pasabihin natin itago niya ang kanyang nararamdaman sa harap ng tao, hindi niya maitatago ang kanyang pagkapahiya sa harapan ng Panginoon. Kaya lagi tayong manalangin para sa ating ikatitibay. Yung ating mga damdam, lagi natin ipapanalangin sa Panginoon yan. Hindi natin
kayang baguhin ang ating sarili nang sa ating sarili lamang yun. Sa pamamagitan ng ating sariling kaalaman, sa pamamagitan ng ating sariling kakayanan. Sasabihin mo, ay, yung taong ito, nagkagalit kami, babatiin ko to. Kung hindi mo ipapanalangin na nabigyan ka ng lakas ng loob na gawin yun, hindi mo magagawa yun. Maniwala kayo. Magagawa nyo lang yung pagpipinalangin dahil kikilos at kikilos ang banal na Espiritu sa buhay nyo. Ganun po tayo dapat maghanda. Hindi yung paghahanda ng mga material na bagay. Dahil yung mga material na bagay, pagmumulan pa rin yan ng hindi pagkakaunawaan. Yun lang po ang ating pag-aaral sa gabing ito. Tayo po'y muling kumawit. Give thanks.
Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, kalooban mo siya nangyari sa hapong ito. Patuloy mo pong ipinapahayag ang iyong kabutihan sa amin. Ang mga salitang ito, Panginoon, na aming napakinggan ay naghihikayat sa amin at nagtuturo kung paano kami dapat na maghanda sa iyong muling pagbabalik, Panginoon. Tinuro mo po sa amin na ang iyong pagbabalik ay maging madali kung sakaling kami magpapakabanal sa iyong harapan. Yes, Father God, tunay nga po napakabuti mo. Pagkat sa lahat ng aming dinaranas, sa lahat ng aming mga suliranin, kakulangan sa buhay, Panginoon, ikaw ang nagpo-provide, ikaw ang nagsasaayos, ikaw ang pumapagitna, Panginoon, upang ang kapayapaan ay manatili sa aming buhay, sa aming pamilya, Panginoon. Hindi mo hinahayaan ang iyong mga anak ay magkasala pagkat naroon nga po ang iyong banal na espiritu na nagtuturo sa amin kung ano ang dapat naming gawin. Yes, Father God. Tunay nga po nagpabuti mo. Dahil sa kabila po, Panginoon, na masakit na nararamdaman namin, Panginoon, hindi namin ito dapat na bigyan ng po sa aming mga puso. Dahil sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, Panginoon, ibinigay mo ang iyong anak na si Jesucristo na hanggang sa panahong ito, ang kanyang mga turo, Panginoon, ay aming tinataglay, aming pinagbubulay-bulayan, Panginoon. Aming sinasaliksik upang sa gayon, Panginoon, ay magkaroon kami ng malalim na pagkaunawa sa kanyang kalooban, sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, dalangin ko po, Panginoon, sa mga sandaling ito. Una sa lahat, Panginoon, ay ang umiiral na pandemic po ngayon, nawa sa aming Pangul, Panginoon, ako'y sa inyo ipinamamanhik ang kanyang kalakasan, maging ang kanyang katalinuhan, Panginoon. Lord, hipuin niyo po ang kanyang puso, ang puso ng aming Panginoon, ang aming Pangulo, na matutong lumapit sa iyo, matutong isang guni po, Panginoon, sa iyo, ang lahat ng kanyang mga desisyon. Huwag niya pong pangunahan ang iyong kalooban, bagkus lumapit siya sa inyo ng may pagpakumbaba. Dahil patid ko po, Panginoon, na ang inyong bayang hinirang, bayan ng Israel, Panginoon, ang mga hari na tumalikod po sa iyo, na nagtakwil sa iyo, ay pinabayaan mo. Sa aming panahon, Panginoon, idinadalangin ko po na huwag niyo pong talikuran ang aming Pangulo na siyang nangunguna sa amin, na siyang gumagawa ng mga batas, ng mga pagpapasya, Panginoon. Ang mga pagpapasya ito, Panginoon, sa iyo po isang guni. Sa iyo muna po ilapit. Gayon din po, Panginoon, sa mga opisyal ng gobyerno, sa mga taong may kinalaman sa paghawak ng mga tulong, Panginoon, hipuin niyo po ang kanilang puso
ilagay niyo po sa kanilang isip at iukit sa puso nila ang pangalawang pinakamahalagang utos ni Panginoon. Ang ibigin ang kapwa tulad ng pag-ibig sa sarili, Panginoon. Dahil dito po, Panginoon, kung sakaling kanila itong tataglay, Panginoon, ay mauunawaan nila ang pag-ibig niyo. Ay katulad din po, Panginoon, ng pag-ibig ng bawat isa sa kanyang kapwa. Dalangin ko rin po, Panginoon, sa mga sandali dito, Panginoon. Ang aming pamilya, patuloy niyo pong ingatan ang aking sambahayan, ang sambahayan ng aking mga magulang. Ang pagkakaunawaan, Panginoon, kung sakaling may hindi na pagkakaunawaan, Panginoon, huwag na po sanang lumala, huwag na po sanang humantong sa paggagantihan. Father God, napakabuti. Dahil ano man po, Panginoon, ang aming dinaranas, hindi niyo hinayaan na ang aking pamilya ay magkawatak-watak, na ang aking pamilya ay magkaaway-away. Dalangin ko rin po, Panginoon, muli ang kalakasang spiritual, Panginoon, dahil dito lang po kami tatatag, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon, kung patuloy niyo pong ipagkakalob sa amin ang kalakasang spiritual, Panginoon, ang lahat ng ito ay aming mapagtatagumpayan. Dalangin ko rin po, Panginoon, sa mga sandali ito, sa gabing ito, ang kalakasang pisikal ng bawat isa na patuloy na ikaw ay hanapin upang sa gayon sa pagkasumpong namin, Panginoon, ay ikaw ay mapaglingkuran. Ibalik sa iyo ang lahat ng papuri. Ibalik sa iyo ang lahat ng karangalan, Panginoon, na ibinibigay mo sa amin, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ano man po, Panginoon, ang aming pagpapala, ano man po, Panginoon, ang iyong pagpapala mo, ipinagkakalob sa amin, Panginoon, sa bawat isa. Lord, sa iyo namin ito ibinabalik. Hindi namin ito matatango, hindi namin ito kayang pagtagumpayan kung hindi dahil sa iyo, kung hindi mo loloobin ito, Panginoon. Kaya sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri at karangalan. Gayon din po, Panginoon, dadalangin ko po ang kalakasan ng aking mga magulang, ng aking ama, ng aking ina, ng aking mga kapatid. Gayon din po sa bilang salita, Panginoon, ang lahat ng miyembro ng pamilya Alvarado, mga pamangkin, mga apo, asawa, Panginoon, nasa malayo man o nasa malapit, dahil alam ko, Panginoon, na walang malayo sa iyo, iunat mo ang iyong mga kamay, Panginoon, upang abutin. Lalo't higit sa aking kapatid na si Ate Apel, na nasa itong bansa. Ingatan niyo po siya, walang ibang masasandigan, kundi kayo lamang po, Panginoon, maging at ang kanyang mga kapatid sa pananampalataya. Gayon din po, Panginoon, kay Joseph, na matagal-tagal na rin po, Panginoon, na nag-iisa sa bahay. Ingatan niyo po siya, ang mga pangangailangan niyo po, ang kalusugan, Panginoon, ipagkaloob niyo po. Bigyan niyo rin po siya ng wisdom kung sakaling dumating ang pagkakataon na siya inyong subukin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong pagpapala sa aking pamilya. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat at karangalan sa pangalan ng iyong anak na si Kristo na ang Panginoon at ang pagkasulit aming idinadalangin. Amen. 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 Ito lang, pabasa pa yata. Sige na. Pabasa pa siya. Condition. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ni Jesucristo,
At ang patnubay ng banal na Espiritu ay sumaating lahat, ngayon at magpaglaman. Amen. Wala pa. Bye-bye. Kasi kanina, Tito, bye-bye. Bye-bye! Live yan eh. Si tatay. Tatay, bye-bye.